Kanta si Vice President Leni Robredo na kakasuhan ng managkakalat di mano ng malisyosong impormasyon sa internet tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Umalma naman ang misis ni Naga Mayor John Bongat na idinadawit sa tinatawag ngayong Naga Leaks. May report si Salima Refran. Seryosong pinag-aaralan na raw ni Vice President Leni Robredo na papanagutin na sa batas ang nagkakalat ng malisyoso mga storya tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya sa social media. For a very long time, grabe yung viciousness. Ako yung nasa receiving end ng lahat na viciousness. Never ko talaga sinagot. Never akong pumatol. Pero nung sinet up itong website at ang tinira ng tinira, yung yumao kong asawa, tingin ko they have crossed the line. Paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang posible raw isang pangreklamo ni Robredo laban sa mga taong nasa likod ng website. Kasabay nito, hinihikayat din ni Robredo ang mga nabibiktima ng cyberbullying na maghain din ng reklamo. Ay, na-encourage ko mag-file ng kaso kasi kung hindi, magpe-persist lang siya eh. It doesn't matter kung supporter nino. Pero yung mas maayos, ilagay siya sa tamang forum kesa nag-aaway online. Naging panauhing pagdangal si Robredo sa inauguration ng Ilang-Ilang Center na isang processing center sa Anao, Tarlac. Dumalo rin si dating Pangulong Noynoy Aquino pero hindi ito nagbigay ng anumang pahayag sa media. Umalma naman ang may bahay ni Naga Mayor John Bongat na si Farah sa natatanggap daw niyang cyberbullying. Idinadawit kasi ang pangalan ni Bongat sa mga taong nasa likod ng website na laban sa mga Robredo. We call upon our fellow constituents of our beloved city of Naga, please pray for our family, including our innocent children whose screenshot photos were irresponsibly dragged into this unforgivable online bullying. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Robredo tungkol rito. Pag-usapan po natin itong si Fake Robredo, Fake VP Robredo, kung saan po ay napapraning, nababalisa na parang sisisa ang babaeng ito dahil po ay sumabog na nga sa buong bayan. Hindi lang sa buong bayan, ngunit sa buong mundo ang kasinungalingan ng babaeng ito. Bago po tayo manggigil at lalong mag-alab ang ating damdamin para makipaglaban, basahin ko lang po yung sinabi niya recently. Okay? So sabi po niya, nagbabadya siya or nananakot na kakasuhan daw po niya ang mga nasa social media. Dahil pagbukas daw po ng social media, puro po pag-aatake sa kanyang pamilya at mga kasinungalingan daw. So ito po ang kanyang statement. Okay? Yung statement ni Corimao ay babasahin ko. Sandali lang. Okay, paporma lang po ako. Kasi ng bonggang-bongga. So anyway, sabi ng babaeng mandaraya, ito yung statement po niya. Okay, sabi niya, we must put a stop to the massive and orchestrated campaigns of defamation and deceit that have come to characterize our public spaces. Okay, ito yung social media, particularly social media of which Jess, myself, and our family have also been victimized. Okay, I urge the countless others who have been subjected to similar attacks and those who can no longer tolerate the further erosion of truth to stand with us. We must fight against the lies, the abuse, and the slander we have been subjected to by figures who hide behind anonymity. With the truth on our side, there is nothing to fear. We are ready for this fight. Ang taray, di ba? There's nothing to fear daw ang lola mo. There's nothing to fear. Bakit ka galit na galit? Ito lang po yan. Unang-una, bakit ba nataranta itong babaeng Robredo na to? Okay, sabi niya, lies daw po ang kinakalat natin sa social media. Okay, lies. Ngayon kung lies, bakit ka naaalarma? Bakit ka naaapektuhan? Di ba kayo, ikaw, fake, fraud, Leni Robredo, ang nagpapakalap ng lies. Kayo ng Kultong Dilaw. Bakit? Balikan na naman natin paulit-ulit. Si former Marcos, di ba, inaakusahan mo na magnanakaw sila, na ang daming ninakaw nila ng mga pamilyang Marcos, paulit-ulit kayo. Bakit wala kayong napapatunayan hanggang ngayon? Okay, bakit ang mga Marcos, tinitira ba kayo? Tinitira ba nila kayo? Katulad ng ginagawa ninyo na pinatatahimik niyo yung taong bayan. Okay, ano pa ang mga ginagawa niyo? Yung
Lagi nyo, kayo ng mga bulok na dilaw na pinupuntiran nyo ang Pangulong Duterte, ang Administrasyon Duterte na pinapalabas niyo na may EJK, itong mga 7,000 people, okay, yung mga biktima na namatay sa Pilipinas, na ginigiit nyo na si Pangulong Duterte ang behind. Siya lahat ang pumatay noon, isa-isa siya ang pumatay. So yun ang finifeed nyo sa taong bayan. Kayo ang mga sinungaling, kayo ang mga demonyo, kayo ang nagsispread ng lies. Okay? Hindi kami. Hindi ang mga Pilipino dahil gising na po ang taong bayan. Another thing, putang ina ka, Robredo ka. Pinag-iinit mo yung ulo ko. Kaya lang hinga lang po ako higop lang ang kape. Gigigil ako kasi nung nabasa ko yung statement niya. Lies, nagpapakalat ng lies. Kailangan ilabas ang truth. Bakit yung, again, paulit-ulit po, ang electoral protest ni Bongbong Marcos, it's been how many months na, mag-iisang taon na. Pinipigil ninyo, okay, hinahadlangan mo ng 10 na mga demonyo mong kagrupo dyan sa Kultong Dilaw, pinipigil ninyo na magkaroon ng manual counting. Okay, dahil sinusuppress nyo yung katotohanan. Kayo ang nagsusuppress ng katotohanan, kayo ang gustong magpalaganap ng lies sa mga Pilipino. So yun po ang katotohanan. Ano pa ba ang mga pinagsasabi nitong hayop na ito? Tandali lang po nag-iinit ako, minsan nakakalimutan ko yung sasabihin ko Buisit na ito. But anyway, sabi ng hayop na ito, ay nagsalita siya kanina, regarding po dito sa, ano ba pinagsasabi nitong hayop na ito? Ayun, yun, yung project niya po sa Angat Buhay, okay, yung mga angat-angat buhay na yun, na nagpapalaganap, na ini-encourage yung mga kabataan daw na kailangan nga daw lumaban, at sabihin yung mga katotohanan. Ito po, itong mga angat-angat buhay na itong mga project na itong para sa laylayan, ito yung mga kaputang inahan po ito ng Kultong Dilaw at ni Robredo. Ito po ay kasinungalingan. Dahil wala na po siyang ginawa kundi mang-grab ng mga, ulit-ulit na lang, mang-grab ng credit nang hindi naman siya ang gumagawa. Okay, ano pang mga ginagawa mo, Robredo, na kasinungalingan? Di ba dinidestabilize ninyo ang gobyerno? Tulong-tulong kayo yung hayop na Trillanes na yan. Mamaya na siya, ikaw muna. Sa isang live siya. Dapat isang buong live siya. But anyway po, Maharlikans, di ba? Gil ako sa babae niya. Dahil po sila isinungaling. Robredo, okay, sige, mahinahon ako. Bakit hindi mo sabihin, okay, kung gusto mo talagang ipaalam ang katotohanan sa buong bayan, bakit hindi mo aminin na yung mga picture mo, again, yung nasa bus, na nag-aabang ka doon na wala namang bus stop, ay yun ay publicity stunt lang. Ito ay strategy nyo lang para lokohin ng taong bayan. Diba? Yung palakad-lakad mo sa pilapil na kunyeta ka na naka-Louis Vuitton ka, bakit hindi mo sabihin sa taong bayan na ikaw ay nagpa-picture-picture lang para lokohin ng taong bayan? Ano pa, yung mga libro na pinakalat mo sa kasinungalingan ng asawa mo, di ba? Pinapalabas mo na ang asawa mo ay pachinechinelas, kayo, mga drama-drama, putang ng kadrama, nakakagigil. Kasinungalingan sa taong bayan. Again, yung mga interviews mo na laging sinasabi mo doon, uulitin natin uli na kaya ka na late kasi nag-bus ka. Ayun ay kasinungalingan sa taong bayan. Kaya ka nag-bus kasi makakatipid ka sa eroplano, ay makakatipid ka sa bus compare ka mag-airplane pa uwi ng Naga. Diba? Pero sa mga international flights mo, bongga. So, bakit hindi mo sabihin sa taong bayan ang katotohanan? Punyeta ka. Diba? Yung mata mo palang demonyo na Alam mo niyo po, ano yan yung mga taong nagsisinungaling, kitang-kita naman yan Hindi naman po tayo tanga para hindi na makita ang mga taong nagsisinungaling na katulad niya. Ano pa ang mga sinasabi nito? Ayun, yung Naga Leaks, Lenny Leaks na yan. Ako po, personally, ulit, naniniwala po ako na totoo ang mga nakasulat doon. Ngayon, kung hindi totoo, sige, mag-file ka ng kaso, punyeta ka. Sa dami-dami ng kaso mo, hindi ko lang alam kung anong pang-uunahin mo, baka mabuang ka na. Okay? Dahil sa dami ng kabulang-hiyaan, kabulastugan nyo. At saka yung Facebook page mo, puro lahat papuri sa'yo, kasi binablock mo ang boses ng bayan. Binablock mo, okay, ang mga Pilipino, ang mga OFW na nagsasabi na minumura ka. Diba? Kasi tarantado ka. Okay, puro kasinungalingan, puro na lang kaplastikan, puro na lang ka-photo op. Actually po, minsan nakakapagod, nakaka-high blood na. Pero kailangan di tayo tumigil. Dahil sabi ko nga, inumpisa natin tong laban na to. Sayang naman yung pagod natin, di ba? May tumawag, di ba? So, kinat ko muna. Sayang naman po yung pagod ng pinaghirapan natin from day one, okay? Para labanan itong mga Kultong Dilaw na to.
Di ba? So, laban po tayo. Ano pa po? Baka may mga ano akong issue na ito. Okay. Ayun, tapos, so anyway, so yung pagiging peke po ni Robredo, ito po ang gusto niyang pagtakpan. Sabi nga niya doon sa mga statement niya na pagbukas doon ng social media, puro kasinungalingan. Ulul, ibig mo sabihin, majority ng Pilipino, lahat nagsisinungaling, kayo ang tama. Iilan lang kayo, mga trolls kayo. Tunay kayong trolls. 'Di ba? So, yun po ang gusto kong gisingin yung mga kabataan ngayon. Gusto ko po kayo talagang ano yung mga brain nyo, yung mga bata dyan na nululoko. Kayo po ang gusto kong gisingin dahil yung mga kaidaran ko, may bonggang-bongga, gising na gising yung mga yan. So, ayan, again, di ba? Kung talagang gusto nilang ilabas ang katotohanan niya, yung electoral protest na yan, ilabas na yan. Pero pinitigil nga ng mga hayop eh. Destabilization na yan. Magkakatulong yan sila ng Trillanes na yan. Pero again, gusto ko nga isang live ang gusto kong gawin sa hayop na Trillanes na yan. Dahil ayaw po nilang tigilan ang Pangulong Duterte. Ayaw po nilang tigilan ang gobyerno na nagsusulong para sa pagbabago natin. Pero sila po ay, gumagawa lahat. International media, inaano nila, sinisira nila. Tapos, gusto nilang sabihin, gusto po kasi nilang agawin, okay, ang Pangulong, ang gobyerno Duterte para hindi na po maungkat or mabuksan itong mga kaletsihan nila. Okay, tapos sabi po pa niya sa mga statements niya na para daw ang Pilipino ay umunlad, maganda ang buhay, punyeta, 'di ba? Kaya nga tayo nag-abroad, 'di ba? Kaya nga tayo nag-abroad, kaya nga tayo naging OFW, kaya nga tayo nag-migrate sa ibang, like me. Diba? Dahil puro pahirap ang ginawa nila sa Pilipinas. Sila lang, ang mga demonyo lang, ng mga cronies nila, mga kakampi nila, yun lang po ang umaasenso sa Pilipinas. Or swerte na lang talaga yung talagang nabiyayaan ng asenso. But anyway, majority ng OFW, majority ng Pilipino na lumabas ng bansa, nabuwisit na dahil sa pamumuno ng mga kultong dilaw na sabing kesyo, aangat ang buhay. Back in 1986, again, yung putragis na galunggong na yan, na magkano na daw ang galunggong, sabi ni Cory Aquino. Pero ngayon, sabi ko nga, noodles at pagpag na lang ang kinakain ng taong bayan. Kaya po tayo nandito, kaya po tayo nakikipaglaban. Labanan po natin ang sinungaling na itong Robredo na ito at kanyang mga kulto. Dahil kung si Robredo lang po, wala ito, bobita ito eh. Tatanga-tanga. Yung mga writing po niya dyan, mga speeches niya, hindi naman po siya gumagawa niyan eh. Tangang abogada ito. Dahil kung siya lang, wala po yan laban sa atin. Diba? Makikita mo naman pag ini-interview, tatanga-tanga, parang tanga. Pero, yung nasa likod po niya, yun yung mga protector niya, yun po ang kalaban natin lalo. Yung mga drug lords na yan, na nagpoprotekta sa kanila. Like De Lima, Peste. Dami eh, diba? Hinihingal po kasi nagigigil talaga ako. But anyway, cool muna ako ah. Ano ba? May nakalimutan ba ako sa babaeng ito? So ayun, gusto niyang paniwalaan natin siya. Gusto niyang sila ang paniwalaan natin dahil sila daw po ang nagsasabi ng katotohanan. Okay, so yun lang Maharlikans. Gising po tayo. Alam ko gising na marami sa atin. Kung pansinin mo ang kanyang Facebook page, talagang puro papuri, ano? Pero sila lang ang naglulukan, sila lang ang naggagaguhan. Diba? Malamang siya rin ang comment dyan. Page niya, comment niya, ganun. Diba? Kaya nababalisa ang gaga. Ano pa ba? Basta, laban tayo. Labanan natin ang mga hayop sa ating sa gobyernong ito, yung mga demonyo dyan na pilit, na pinapatumba ang gobyernong Duterte. Talagang kailangan po, hindi tayo titigil. Dapat buklod-buklod tayo. Sama-sama po tayo magkakape. Diba? Para lalong mag-init at mag-alab ang ating mga damdamin para ipagtanggol at, protektahan ang ating bayan. Ang sarap po ng feeling ng lumalaban, ng walang impluwensya ng kahit sino. Kaya ka lumalaban dahil bukas ang isipan mo, dahil gising ka, dahil nakikita mo po ang katarantaduhan nila. So yun po yung masarap lumaban. Mahirap po kasi lumaban na may busal kang pera sa bunganga eh. Dahil kasi pag binusalan ng isang Pilipino, isang tao na pagkikipaglaban, hindi na po pakikipaglaban yun. Katarantaduhan na po yun. So, yun lang. Ang sarap na feeling tayo, mga OFW, lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas, nagising po. Ang sarap talaga ng magiging makabayan. Dahil meron nga tayong gobyerno na pilit na binabago ang kabulukan nila. At itong mga pesting dilaw, pilit din namang, sira ng sira, salang ng mga pesting EJK na yan. Pero, sila ang mga demonyo sa ating bayan. So, yun lang. Upo kaya muna ako para relax.
Ano pa ba? Yun lang, mga Harlicans. Punyeta, ang aga dito sa California, nag-iinit ang ulo ko. So, mabuhay po kayo at nag-iinit ang gising ko, but I'm happy. I'm happy with those flying hearts, likes, di ba? Di ba bongga? Pag nagla-live yung mga Duterte vloggers, ang mga puso nagliliparan. Pero pag si Robredo ang nagla-live, punyeta, yung mga kulang na lang lumabas yung demonyo sa cellphone at, sakmalin siya. So, yun lang po, Harlicans, at mabuhay tayong lahat ulit at salamat po sa inyong pakikipaglaban. The reason na nandito ako, I'm still here. It's actually, nagsabi ko nga, nagsimula ako sa Balikbayan Box issue noon. Magto 2 years na tayo this year na nakikipaglaban. But again, sabi ko, bata pa lang ako, nakipaglaban na ako, college days. Naging laman ako ng lansangan para tumuligsa sa mga demonyo dahil, I'm longing for change at para mapaganda po ang bayan. Kaya sama-sama po tayo, buklod-buklod tayo at durugin ang mga dilaw, di ba? Puksain ang mga surot sa ating bayan. Yun lang po. Ingat kayo at ako'y rarampa na uli. Okay? Mabuhay kayo lahat at mag-ingat. So, mahal ko po kayo at mahal ko ang aking bayan. Kaya po ako nandito. Sabi nga po ng pamilya ko, mga kaibigan, hindi ka ba natatakot? Hanggang dyan po kayo, hindi po ako takot na matay. Sabi nga, only one life to offer in this world. Diba? Let's make it worth it. Diba? Lahat naman tayo namamatay. Minsan, bukas, atake na tayo sa puso, hindi natin alam. Diba? Namatay ka na walang saysay. At least namatay po tayo na nakipaglaban tayo at narinig ang ating boses. Hindi lang sa bayan, ngunit sa pang-araw-araw na dwelling ng ating buhay. Mabuhay po kayo.